Magandang araw mga karelasyon. Alam nyo, sa bawat relasyon, napakahalaga ng pag-unawa at paggalang. Ngunit minsan, kahit gaano pa katindi ang pagmamahalan sa simula, may mga pagkakataong nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Sa mundong puno ng koneksyon, ang paghihiwalay ay isang realidad na kinakaharap ng marami. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga kadalasang dahilan na ginagawa ng lalaki na maaring maging hudyat para iwanan siya ng kanyang partner na babae. Hindi ito paghahanap ng sisi, kundi isang pag-unawa para ikagaganda ng bawat relasyon. Kaya humanda na kayo at sama-sama nating alamin ang mga bagay na ito. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, kawalan ng emosyonal na ugnayan or lack of emotional connection. Isipin niyo, ang isang relasyon ay parang isang hardin. Kailangan itong diligan at alagaan para mamulaklak. Ngunit kung ang lalaki ay nagiging emosyonal na malayo, parang nagpapatuyo ito ng mga halaman. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ay kapag hindi na nakikinig ang lalaki sa mga nararamdaman ng kanyang partner, madalas kapag nagsasalita ang babae tungkol sa kanyang mga problema, sa kanyang mga takot, sa kanyang mga pangarap, tila bingi ang lalaki. Halimbawa na lang, kapag umuwi ang babae na pagod mula sa trabaho at gusto lang magkwento, ang lalaki ay abala sa kanyang telepono o sa kanyang paboritong larong video game o simpleng hindi nagbibigay ng atensyon. Ang simpleng pagtatanong ng kumusta ang araw mo mahal na may kasamang tunay na pakikinig ay malaking bagay. Pero kung ang sagot ay okay lang at hindi na sinusundan ng lalaki ng anumang tanong o pag-uusap, unti-unti itong lumilikha ng distansya. Ang kawalan ng emosyonal na ugnayan ay hindi lang tungkol sa hindi pakikinig. Ito rin ay tungkol sa hindi pagbabahagi ng sariling emosyon. Kadalasan, tinuturuan ang mga lalaki na maging matatag at hindi magpakita ng kahinaan. Pero sa isang relasyon, ang pagbabahagi ng kahinaan at takot ay nagpapalalim ng koneksyon. Kung ang lalaki ay laging nagpapanggap na okay lang o laging nagtatago ng kanyang tunay na damdamin, mahihirapan ang babae na makaramdam ng tunay na koneksyon. Ang isang babae ay nangangailangan ng isang partner na kasama niyang umiyak sa mga malulungkot na sandali, kasama niyang tumawa sa mga masayang pagkakataon, at higit sa lahat, kasama niyang lumago bilang tao. Kung ang lalaki ay laging emosyonal na inaccessible, parang nakatira sila sa iisang bahay pero magkaibang mundo. Ito ang unang hakbang para unti-unting mawala ang init at pagmamahalan sa isang relasyon. Kung ang babae ay patuloy na nagtatangkang kumonekta at ang lalaki ay patuloy na umiiwas, darating ang punto na mapapagod ang babae. At sa puntong iyon, ang kanyang desisyon na umalis ay hindi dahil sa pagkawala ng pagmamahal, kundi sa pagkawala ng pag-asa na magkaroon ng tunay na connection. Number two, kawalan ng paggalang. Lack of respect, walang respeto. Ang paggalang ay pundasyon ng anumang matagumpay na relasyon. Kapag nawala ang paggalang, para kayong nagtatayo ng bahay sa buhangin. Anumang oras ito ay guguho. Ano ang mga senyales ng kawalan ng paggalang? Ito ay maaring simulan sa mga maliliit na bagay. Ang pagpapahiya sa partner sa harap ng maraming tao. Kahit sa biro lang, hindi tama yon. Ang pagbabaliwala ng kanyang mga opinyon o mga idea. Ang pagtataas ng boses sa tuwing nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Ang paggamit ng masasamang salita o pangalan na nakakasakit. Lahat ito ay unti-unting lumalason sa relasyon. Mas malala pa rito ang pagiging palaaway at palagiang pangungutya sa kanyang pamilya o kaibigan. Ang pagbabawal sa kanya na gawin ang kanyang gusto o sundin ang kanyang mga pangarap, pagkontrol sa kanyang mga desisyon, sa kanyang oras. Ito ay mga anyo ng pagdidikta na pagpapakita ng matinding kawalan ng paggalang sa kanyang pagkatao at kalayaan. Kung ang lalaki ay patuloy na pinaparamdam sa kanya na siya ay walang kwenta,
na ang kanyang mga opinyon ay hindi mahalaga o siya ay hindi karapat-dapat sa respeto, unti-unting mamamatay ang kanyang pagmamahal at tiwala. Number 3, pagiging irresponsible or irresponsible. Una, ang kawalan ng pananagutan sa mga pangako, promises. Kapag nangangako ang lalaki na gagawin ang isang bagay, ngunit hindi niya ito tinutupad, unti-unting nawawalan ng tiwala ang babae. Pangalawa, ang kawalan ng inisyatiba o initiative sa mga gawain, sa bahay o sa mga plano, sa buhay. Sa modernong panahon, hindi na lang obligasyon ng babae ang lahat ng gawain sa bahay. Kung ang lalaki ay hindi tumutulong o laging umaasa sa kanyang partner para gawin ang lahat ng bagay, nagiging pabigat siya. Kung hindi siya nagplaplano para sa hinaharap o laging umaasa sa babae na magplano para sa kanilang dalawa, nagiging pasanin din ito. Ang isang relasyon ay partnership, hindi one-sided. Pangatlo, ang kawalan ng kakayahang maging stable sa pinansyal o sa buhay. Kung ang lalaki ay laging walang trabaho, laging may utang, tamad, hindi nagsusumikap na ayusin ang kanyang sitwasyon, nagiging source ito ng stress at alalahanin para sa babae. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa seguridad. Nais ng isang babae, ng isang partner na makakasama niya sa pagbuo ng stable na kinabukasan. Ang pagiging iresponsable ay nagpaparamdam sa babae na mag-isa siyang nagdadala ng lahat ng pasanin. Parang siya ang nagiging magulang ng kanyang partner sa halip na maging pantay silang magkasama. Sa paglipas ng panahon, ang bigat na ito ay nagiging masyadong mabigat para dalhin ng iisa lang. At kapag naramdaman ng babae na siya ang nag-iisang sumasalo sa lahat, hindi siya makakaasa sa kanyang partner, mas gusto niyang umalis para maghanap ng taong makakasama niya sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Number 4, pagiging kontrolado o sobrang controlling. Maaring akalain ng babae na ang selos ay senyales ng pagmamahal. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging lason ito sa relasyon. Ang pagiging kontrolado ay maaring magsimula sa tanong na, saan ka pupunta? O sino ang kasama mo? Na madalas. Ngunit unti-unti nagiging pagbabawal ito. Pagbabawal na makipagkita sa mga kaibigan, lalo na kung ang mga kaibigan niya ay mga lalaki. Pagbabawal na magsuot ng mga damit na gusto niya. Pagbabawal na magkaroon ng personal na buhay na hindi nakasentro sa lalaki. Ito ay isang uri ng pagkulong na unti-unting pumapatay sa pagkatao ng babae. Ang sobrang selos ay maaring magdulot ng walang katapusang pag-uusig at pagdududa. Ang ganitong klase ng pag-uugali ay nagpaparamdam sa babae na siya ay hindi pinagkakatiwalaan, na siya ay may ginagawa laging mali. Ang bawat tao ay may karapatan sa kanyang kalayaan at personal na espasyo. Kapag ang lalaki ay ginawa ang lahat para kontrolin ang bawat kilos ng kanyang partner, nagiging suffocating ang relasyon o ito yung nakakasakal na. Ang isang babae ay hindi isang pag-aari. Siya ay isang individual na may sariling karapatan, sariling pangarap, sariling pagkatao. Kung ang lalaki ay patuloy na nagpaparamdam sa kanya na siya ay nakakulong, na hindi siya malaya, darating ang punto na pipiliin niyang sirain ang kulungan at humanap ng kalayaan. Number 5, pagiging abusado. Madalas ito na yung mga pananakit. Madalas din ay ito ay physical at emotional. Talagang kapag humantong na sa punto na sinasaktan ka na ng lalaki, inaabuso ka na, yan na yung point. Huwag ka nang mag-isip ng ano pa man. Iwanan mo na yan, umalis ka na dyan. Mahalagang tandaan na ang bawat relasyon ay may kanya-kanyang hamon. Ngunit ang pag-unawa sa mga puntong ito ay isang hakbang tungo sa pagiging mas mabuting partner at pagbuo ng isang mas matatag at masayang relasyon. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.